Okay class, good evening. So ano natin ngayon? Subject natin ngayon ay reinforced concrete. Balik tayo sa reinforced concrete. So ngayon naman topic natin ay continuous beams. So para magkaroon ka ng brief idea, ano si continuous beams? Si continuous beams ay yung type ng mga beams na tuloy-tuloy, kaya nga continuous. Pero paano ba nagiging tuloy-tuloy ang isang beam? Paano ba nasasabi na continuous ang isang beam? Nasasabi na continuous yung beams natin kapag binild dito na integral sa supports natin or binild dito monolithically. So, paano nangyayari yon? Kunwari, meron tayong column dito, tapos column dito, tapos column ulit. Nung binuhusan yung column natin, yung beam natin, tapos yung slab natin, binuhusan sabay-sabay. So, nung binuhusan yan, by the way, yung column, baka isipin mo na mula sa ilalim yan, binuhusan ng sabay-sabay. Hindi naman class, pinuputol yan. At tsaka na natin discuss kapag nasa column na tayo. Pero, basically, ang continuous beams ay binuhusan yung slab natin, nagkaroon ng concrete pouring dito sa slab, tapos nagkaroon ng concrete pouring sa beam, tapos sa column natin, binuhusan yan sabay-sabay o sa isang halo lang mga simento natin ay ng konkreto natin. So, ganun yung sinasabi natin ng continuous beams. So, ganun din nagawa yung continuous beams. Kaya tayo nagkakaroon ng continuous beams. Na-discuss ko na rin iba niyan dun sa T-beams. So, kaya rin nagkakaroon ng T-beams kapag sabay binuhusan yung beams natin tsaka yung slab natin para mag-resist ng mas malaking bending moment. So magtutulungan yung beam natin tsaka yung slab natin para kontrahin yung bending moment. This time naman may effect na yung columns natin. So kung babalikan mo yung defo mo, ang sabi ng defo, kapag daw simply supported beam lang tayo, kapag simply supported beam, ang moment diagram nito ay ganito. Tama? Kung under ng UDL, syempre. So, ang moment diagram niyan ay ganyan. Kaya lang, nung nag-theory ka, nung ipinakilala sa iyo yung theory, naipakilala rin sa iyo yung restrained beam. So, ano yung restrained beam? Restrained beam, ito yung mga beams na nakapakat sa dalawang poste natin. So, since meron itong poste, mag-create ito ng reaction na moment, ayan, ng moment reaction, kabilaan. So, kapag dinowing mo, yung elastic curve nitong poste natin na to, since meron siyang resisting moment, ang mangyayari sa kanya class ay ganito. Magkakaroon dito, yung elastic curve niya ay magiging pasad dito, tapos sa gawing gitna ay smile, tapos sa gawing dulo ulit sa support ay pasad ulit. So, di ba, kung babalikan mo ulit, di ba ang elastic curve natin, ang nire-reflect niya ay yung moment diagram. So, kapag yung elastic curve natin ay pa-smile, ang sinasabi nito, positive moment yung nag-govern. Kasi kaya nag-smile yun, kaya ang way of bending niya ay positive. Kasi positive din yung moment na nag-govern. So, pansinin mo dito, nakasad, so negative na negative na elastic curve. So, ibig sabihin, ang governing moment dito ay negative. So, ulit, review natin. Sabi mo dito, under UDL, dito ay magkakaroon ng positive moment, dito naman ay negative moment. So, tignan mo rin naman yung nasa kaliwa, yung mga curve natin na to, ito. Hindi ito nataon na maging ganyan yung itsura. Ang nire-reflect naman nung curve natin na yan ay yung bending, yung moment diagram nung restrained beam natin o nung continuous beam natin under UDL. So, pansinin mo dito, nakasad yung elastic curve, so ibig sabihin negative moment. Pansinin mo dito, nakasmile yung elastic curve, so positive moment. Tapos nakasad dito, so negative moment. Ganon din dito sa kabila. So ganon lang nakuha yung figure na to. So hindi lang siya basta-basta figure lang, nire-reflect niya yung moment diagram ng isang continuous beam. So mula dyan class, may ibinigay sa atin yung code natin na provision for continuous beams. So, table 406.5.2, approximate moments for non-pre-stressed continuous beams and one-way slabs. So, sa one-way slab, hindi mo tayo mag-focus dyan kasi pang slab nga. So, focus muna tayo ngayon class dun sa focus muna tayo dun sa para sa beam. So, ang moment natin, since nahati sa dalawa, positive and negative, i-discuss natin ang magkahiwalay din. So, for positive moment, nahati yung location niya sa dalawa. End span, tsaka interior span. So, paano bang ma-determine alin si end span, alin si interior span? So, suppose meron tayong dalawa dito na beam. So, first span, tapos ito naman yung isa, yung second span natin. Ito. Ngayon, since wala namang nakagitna sa kanilang span, so ibig sabihin, pareha silang end span. So, tingnan natin na
para mas maintindihan. So, baba ko muna siguro. Tingin ka rito, class. Since meron tayong first span, second span, third span, malinaw dito, alin yung end span, alin yung interior span. So, obviously, end span ito kasi dulo, tapos end span ito kasi dulo din. So, yung nakagitna na to, syempre, kaya nakagitna, so interior span ang tawag sa kanya. So, ganun lang alamin ito. Next naman, kung titingin ka naman dito sa two spans natin na to, since two spans lang ito, walang gitna, so ibig sabihin, pareha silang end span. So, tignan natin. Sa end span, nahati din sa dalawa. Kapag daw discontinuous end integral with support, ang moment natin ay WLN squared over 14. Di ba, ang alam mo lang, WL squared over 8. So, dito, over 14. So, kapag daw discontinuous end, integral with support, WLN squared over 14. Kapag naman discontinuous end, unrestrained, WLN squared over 11. So, pansinin mo rito, for positive moment, tapos end span, so ito yon, tsaka ito yung para sa end span yan, pansinin mo, discontinuous end, integral with support. So, paano ba nasabi na integral with support? Integral with support, masabi mo yung kapag monolithic nga yung construction. So, for continuous beams nga yun. So, discontinuous end, integral with support. So, paano naman nasabi na discontinuous end? Ibig sabihin, wala nang katuloy. Di ba, wala naman ang beam dyan, kaya nga 2 spans lang. So, wala nang beam, ibig sabihin, discontinuous na end yan. Next naman, ganun din yung condition dito. Wala naman ng beam dito, so ibig sabihin, discontinuous end na rin yan. So, magpo-fall sila para dito kasi discontinuous sila pareho, tapos may built integrally built sila dun sa support natin. So, ang mapapansin mo, for maximum positive moment, ang mag-govern dyan ay yung WLN squared over 14 para sa span na yan. So, ito yon. Next. For negative moment naman, class, so tingnan natin, interior face of exterior support. So, interior face of exterior support. So, ito yon. Ito yung exterior support natin. Bakit? Kasi yan yung pinaka nasa labas. So, exterior support. So, ito, interior support ito. Ngayon, yung exterior support natin ay nahati sa dalawang face. Exterior face o yung nasa labas na face, tsaka interior face. So, medyo madali lang naman intindihin kasi exterior lang. So, tingnan natin. For negative moment, interior face of exterior support. So, ang tinutukoy niya ay ito, tsaka ito, kasi parehas na exterior support as interior face pareho. For members built integrally with supporting spandrel beam, kaya lang column kasi to, hindi naman beam yung support natin. Mamaya discuss natin yung spandrel beam. So, hindi muna ito. Next, for members built integrally with supporting column, so dito tayo magpo-fall. Ang sabi niya, ang bending moment daw dyan ay WLN squared over 16. So, ayun yun. Malinaw. Next. Sabi dito, exterior face naman of interior support. So, exterior face of interior support. Ano ba interior support natin? So, ito yon. So, since 2 spans lang ito ay exterior face din niya. Ito rin ay exterior face din niya. So, tignan mo. For exterior face of first interior support, for 2 spans, ayan, for 2 spans, ang bending moment daw natin na negative doon ay WLN squared over 9. So, ayun yon. Di ba, magkamukha lang naman kabilang span. So, yun din yon. O, ganun lang natin nakuha. Ngayon, discuss natin yung mga variables. So, variables natin, W, U. Siyempre, ito yung ultimate distributed load uniformly, Ito yung ultimate uniformly distributed load. Tapos, yung Ln naman natin, yung Ln natin, ang tinutukoy dyan ay yung clear span. So, clear span, ibig sabihin, ililess mo yung dimension ng columns natin. Next, kung on center yun, Pero kung ang binigay na distance agad ay clear span, so wala ka na ililess. Sabi rito, may special lang yung Ln. To calculate negative moments, Ln shall be the average of the adjacent clear span. So, tingnan natin Kunwari, ang kukumpitin natin na ito. Sabi, since negative moment ito, ang sabi ng code natin, kapag daw negative moment, yung Ln natin ay average ng adjacent span. So, ito muna tayo. Sabi ng code, adjacent span. So, ito yon. Tapos, sa right side ay ito, kaya lang wala. So, ibig sabihin, yung Ln natin dito ay yung Ln2 lang. Malinaw? Next, dito rin. Sabi, adjacent span kapag negative. So, ibig sabihin, ito yon, tsaka yun nandito sana. Kaya lang wala rin. So, ibig sabihin, yung Ln naman tinutukoy dito, Ln1. Next, ito, yung portion na to.
Ang sabi, adjacent span. E di kung ito'y tinutukoy natin, ano yung adjacent span niya? Yung ln1, tsaka yung ln2. Ang sabi ng code natin, i-average mo. So, ibig sabihin, ln1 plus ln2 divided by 2. So, dito rin class, ln2 yan, yung adjacent yan, tsaka ln1. So, ganun din. So, ganun lang kuhanin yung ln. So, yun lang sabi ng code. For negative lang yun ha, pag positive, as is lang. Kunwari ito. So, automatic ln2 yan, ito automatic ln1. So, hindi mo na kailangan na i-average pa kasi wala naman sinabi yung code para sa positive. So next, doon naman tayo sa 3 or more spans. So sa 3 or more spans, by the way, ito, tsaka ito, isa lang para lang kumasya sa screen. So sabi dito class, for positive ulit, sa end span tsaka interior span. So sa end span, ang sabi dito, discontinuous end integral with support niya. So discontinuous end. So ito na naman yun kasi end span. Ang dalawang end span natin class, baguhin ko lang yung marker natin. Ang dalawang end span natin, end span na to, tsaka yung end span na to. So, dito muna tayo sa right na end span. Ang sabi, discontinuous end, integral with support. So, parang yung kanina lang, support ito, integral sila pareho sa beam natin. So, ang maximum positive moment dyan ay ito. So, makikita mo rin, ito yung lumitaw. So, puntahan natin yung isa. Discontinuous end, unrestrained. So, ibig sabihin, yung wala lang katuloy na end ng beam natin, unrestrained daw. So, ano ba yung unrestrained? Di ba, sinasabi natin na unrestrained kapag yung support natin ay hindi nagre-resist ng moment. So, ibig sabihin ng unrestrained, hindi magre-resist ng moment. So, walang moment reaction. Eh, di ba yung mga pin supports natin, wala namang moment reaction. Yung rollers natin, wala namang mga moment reaction yung mga yan. Plus, yung walls lang. So, sa actual ito, possible yan, ito maging pader lang. So, nakapatong lang daw yung beam natin sa pader. So, kapag simply supported lang yung type ng support natin, so, ang sabi doon, for discontinuous and unrestrained, so ito yung discontinuous end natin, unrestrained kasi walang magre-resist na moment, ang maximum positive moment daw niya ay WLN squared over 11. So, ito yun. So, ganun lang na-compute ito. Next, interior face of exterior support. So, ano na naman exterior supports natin? Ito, tsaka ito. Kaya lang, ito, since yan ay simply supported at hindi nga kaya mag-resist ng moment, automatic ang moment reaction dito ay 0. So, huwag mo napansinin niya class, wala na sa provision kasi totoo naman, 0 naman talaga moment reaction yan. So, next dito, members, sa dalawa na to, members built integrally with supporting spandrel beam, kaya lang, ang meron tayo support dito ay column, so hindi rin ito. Next, members built integrally with supporting column, so ito yon. Ang sabi, ang negative moment daw dyan ay WLN squared over 16. So, ito yon. Next. For exterior face of first interior support, so exterior face of first interior support. So, mula dito class, ang first na interior face niyan ay interior support pala ito. So, mula naman dito sa left side natin, ang first na interior na support niya na ito. Ang sabi niya, for exterior face ng first interior support. So, ito yung first interior na kabilaan. Ang mga exterior face nila, so yung nasa labas, kasi exterior. So, ang exterior face niya na ito, tsaka ito. Yung isa naman na to, ito, tsaka ito, interior yan syempre. So, ang exterior, yung dalawa na natira na yan. So, balikan natin. Exterior face of first interior support. Kapag 2 span, so yung kanina yon, so hindi na ito yon. Kasi ito yan, ito yung kanina. So, yung ngayon, more than 2 spans kasi isa, dalawa, tatlong span. So, yung provision na to ang mag-govern. Ang sabi, ang moment daw doon ay WLN squared over 10. So, ito yon. Next, face of other supports. So, lahat daw ng matitirang support, automatic, ayan, nakalagay all na. So, automatic, ang moment na doon ay WLN squared over 11. So, ito yon. Malinaw. Sa positive moment naman, yung hindi natin na-discuss kanina, sabi dito, for interior spans daw, kanina kasi 2 spans lang, so wala nga interior span yun. For interior spans daw, lahat ng interior span natin, ang maximum positive moment ay WLN squared over 16. So, ito yun. Malinaw. Tapos ito, yung assist lang kanina, so ito rin yun. Discuss lang natin yung para sa spandrel beam. So, paano naman kapag kunwari ito, yung support natin na to, paano naman kung ito nagkataon na naging beam?
Wag pala ito palitan natin. Gagalaw din pala positive moment. So, ito na lang kunwari. Ito, yung column natin na to, imbis na column ito, naging beam. So, kung magiging beam ito, so yung WLN squared na to over 14. So, tingnan natin. This continuous end integral with support, beam pa rin naman ito. So, built pa rin siya integrally. So, hindi gagalaw yung maximum positive moment. So, dito na lang, yung para naman sa negative moment, for members built integrally with supporting spandrel beam. So, kadalasan ito class nakikita sa mga balcony, yung mga beam sa pang-support doon sa balcony. Kasi di ba yung mga balcony, kadalasan wala ng column. So, naka-float na lang siya. Ang nagpapatibay na lang sa kanya, yung spandrel beam nga. Ang sabi doon, yung negative moment daw doon ay ito. So, yung portion na to, gagawin mo lang, WLN squared over 24. So, ganun lang. So, ano tayo ng example? Okay, class. Bigyan natin lang ito ng value. Mabilisan lang na computation. So, kunwari, LN1 natin. Bigay ko na agad yung clear na ha, para hindi naman magulo. So, hindi ko na gagawin on center pa. Pero kadalasan kasi on center. Pero this time nga, bigay ko na agad yung clear na. So, siguro gawin natin 7.8 ito. Tapos, ito ay 6 meters. Sakto ko na rin pala para talagang madali na lang. So, ito ay 5 meters. Ito naman 6 meters. So, for ito, para makuha natin yung moment dyan, so WLN squared over 14, edi magiging, kunwari, ang W lang natin ay 10. So, 10 multiplied by 5.0, tapos squared over 14. So, kung ano ililitaw dito, yun na rin ito. So, ganun na rin dito. Kasi equal lang naman. Kaya lang, ang gagamitin mo na LN dyan, yung syempre, yung 6 meters. Ngayon, paano naman yung sa negative? Sa negative moment class, kung gagamitin natin ito, di ba ang sabi yun ng code natin kapag negative moment, average. Kaya lang, ang katabi nito, ito, tsaka ito. Kaya lang, wala naman ang katabi talaga. So, ang gagamitin mo dyan, so 10 ulit yung W natin, 10 multiplied by 5.0, wala na yung isa, squared over 16. So, kung ano nililitaw dito, yun na yung moment dito. So, madali lang, ano. So, kailangan lang talaga intindihan kung paano, kung paano basahin yung code. So, ito naman, para mahanap natin yan, WLN squared over 9. So, magiging 10 pa rin yung W natin. Yung LN dito, ang sinasabi, since negative moment ito, ay average ng adjacent span. So, ano yung katabi niya span? Yung 5, tsaka yung 6. So, 5 plus 6 divided by 2, tas square mo, divided by 9. So, yun yung moment dito. So, ganoon na rin ito. Tapos, ito, na-discuss naman na rin natin. So, lipat tayo sa kabila. Quickie nga lang na discussion ito, class. So, dito, class, syempre, ito, automatic, yung moment reaction dito ay equal sa 0. So, yung isa naman, dito, since positive moment ito, as is lang. Kunwari, gawin natin itong 5, 6, 7 meters. So, ito, magiging 10 multiplied by yung ln natin ay 5 squared over 11. Yung lalabas dito, ito yon. Next naman, para naman dito, so positive din ito, edi magiging 10 multiplied by 6 squared over 16. Yung lalabas dito, ito na rin yon. So, yung isa naman, ito, yung para naman dito, so 10 multiplied by ln natin ay 7 squared over 14. Take note class na yung ln natin, yung matong value sa binigay ko, clear span na. Kasi kung on centers yan, kunwari sa gitna, ililes mo pa yung kalahati ng column na to, tsaka yung kalahati ng column na to. So, kaya nga, since quickie lang ito, so yung clear span agad yung binigay ko. Next naman, for negative moments, for negative moments, unahin natin ito kung paano. So, since yan ay negative moment, so average ng adjacent span. So, maging 10 multiplied by ln1 natin ay 5, ln2 natin ay yung 6 divided by 2 squared over 10. So, ganun lang compute nito. Next naman, para dito, so adjacent span ulit, ano ba yung katabi niyang span? So, 10 multiplied by 6 plus 5 squared over 11. So, kung ano lalabas diyang sagot, ito yon. Ganun na rin ito. So, ito, kamukha lang nito. So, isa naman, ito, WLN squared over 16, magiging 10 multiplied by, ito yung first span,
Eh dito, wala nang span dito. So, magiging, hindi na average. Magiging 7 na lang. 7 squared over 16 kasi dulong span. So, ganun lang gamitin class yung provision natin. Sa sample problem natin, quickie lang kasi di naman mahirap talaga to. Kailangan lang maintindihan. Ayun lang class, putulin ko na.